Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Mga mahal ko po sa buhay. Muli akong narito upang pag-usapan naman po natin ang patungkol naman po ito sa kasiguraduhan ng ating kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Muli po, nais ko pong ipaunawa at ipaliwanag po na ang kapahalagahan po bilang mga anak na ng Diyos, kailangan po natin na maunawaan po na ang kailangan po natin ay ang kasiguraduhan sa ating kaligtasan mula po sa salita ng Diyos. At narito po, umpisahan ko po dito po siya sa John 10:28-29. Sinasabi po dito na meron po tayong assurance, kasiguraduhan. Once na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo na siya ay Panginoon natin at tagapagligtas, ngayong meron ng sinabi doon sa John 1:12, meron sinabi doon na binigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngayon may relasyon na tayo sa Kanya, binigyan niya tayo ng isang pribilehiyo na tawaging anak ng Diyos. Ngayon bilang mga anak ng Diyos, doon po natin maunawaan na meron tayong buhay na walang hanggan, at meron po siyang pinangako na meron tayong kasiguraduhan sa ating buhay na tayo'y hindi na maiagaw ninuman sa kamay niya. Ito po ang assurance. Napakahalaga po na maintindihan niyo po, malaman niyo po ang katotohanan na meron po tayong assurance, katiyakan ng ating buhay. Ito po sa John 10:28-29 po. Ito po. Ito po. Sinasabi po dito, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Sa 28, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Malinaw po dito na ang katiyakan ng ating buhay, once na binawaan tayo ng buhay, wala nang sino mang makakaagaw sa kamay ng Diyos, dahil hawak na po tayo ng Diyos. Kaya dapat po bilang anak na ng Diyos, kailangan din po na tayo mismo po na ingatan ang ating mga sarili sa Panginoon, dahil po talagang hindi po ito kailangan yung assurance po. Panindigan po natin ang assurance na ito, ng pangako ito ng Panginoon na bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong assurance. Kumbaga bago tayo ipinanganak ng Diyos, meron tayong birth certificate at katiyakan na meron tayong nakarehistro tayo sa PSA. Ganon din sa harapan ng Diyos. Meron po tayong kasiguraduhan na tayo'y mga anak ng Diyos. Kasi meron na po tayong tatak. O ganon din po sa birth certificate. Nakatatak din na tayo'y silyado din ng government, na tayo'y mga pinanganak dito sa daigdig, na meron po tayong mga assurance na tayo may mga pangalan, meron tatak. Ganon din sa harapan ng Panginoon. Diba? Alam po natin yung napag-aralan po natin yung Ephesians 1:30 na pagkatapos natin tinanggap ang katotohanan, tayo binigyan ng tatak na anak na tayo ng Diyos. Ganon din po sa salita niya na meron din po tayong katiyakan, silyado, na tayo'y mga anak ng Diyos, at tayo'y mayroong katiyakan na rin sa ating Diyos na Panginoong Hesukristo. Once na tinanggap natin siya, malinaw po dito na tayo'y
hawak ng Diyos. Kasi kung tayo hahawak sa kamay ng Diyos, pwede pa tayong pumiglas. Pero kung ang Diyos mismo ang humahawak sa atin, hindi na pwedeng maagaw ni numan. Maliban na lang po kung ikaw mismo ang umiwalay sa Diyos. Ikaw na mismo ang kumala sa pagkapit. Pero kung ikaw mismo ay nag-iingat sa iyong sarili na bilang anak ka ng Diyos, hindi ka mawawala lagi kang hawak ng Diyos. Nandun, walang malilipol, ibig sabihin, hindi ka mapapahamak. Yun po ang pangako ng Diyos. Kaya po doon sa mga iniisip po ng iba na sa good works, nakadepende po sila sa good works. Sinabi po ng Ephesians 2:9 na hindi tayo maligtas sa mabubuting gawa, kundi sa biyaya. Sino po ang biyaya na yun? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nasa Kanya talaga po. Siya po talaga ang pinakadaan. Siya ang buhay. Siya ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan niya. Kasi siya po talaga ang mediator para tayo ay makarating sa langit. Kaya siya lang po talaga. Huwag po natin, habang nabubuhay po tayo, huwag po natin na ipagpalagay sa sarili natin na sa mga tradisyon, nakadepende po tayo. Doon po natin paniwalaan yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako niya. Huwag po tayong mag-akala na, kasi marami pong napapahamak sa akala. Sinabi po nga dito sa Proverbs 4:12 po, 14:12. Sabi po dito sa Proverbs, dito po, 14:12. Ito po. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Yun po ang ingatan natin, na iniisip natin, ay akala ko ganito, maganda, yung pala, ang dulo nun kapahamakan. Kaya wag po tayong umasa sa sarili nating lakas. Wag po tayong umasa sa ating karunungan na tayo ay may natapos, lahat po matalino. Pero ang pasalamatan natin yung nakilala natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya po hinihiling ko rin po sa inyo po, mga kapatid, mga mahal ko sa buhay, na alamin niyo po ang katotohanan mula sa Biblia. Sinabi nga po sa John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya dalangin ko po na nawa bilang mga anak na ng Diyos, dapat po na alamin nyo rin po sa pamagitan ng Biblia. May mga Biblia po kayo na dapat nyo rin pong sundan o basahin. Mas maganda po talaga meron po tayong basihan ang Biblia para hindi po tayo mailigaw ni numan. Kundi meron ng banal, kung meron hindi po tayo marunong hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos, humiling po kayo sa banal na Espiritu Santo upang tayo ay turuan. Kahit ako rin po, hindi po rin po ko marunong, pero sa tulong ng banal na Espiritu, humihiling din po ako sa banal na Espiritu na gabayan, tulungan at ipaliwanag po ng maayos. Dahil sinasabi po dito sa Roma 8:26 po na ito po, na sabi niya po dito, sabi niya, Roma 8:26, gayon din naman ang mga espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan,
sapagkat hindi tayo marunong manalangin at nang nararapat, ngunit ang Espiritu na namamagitan dahil sa atin ng mga hibik at hindi maisaysay sa pananalita. Hindi po ba? Malinaw po na kapag hindi tayo marunong sa lahat ng bagay, sa panalangin, mingi po tayo ng tulong para patnubayan po tayo ng banal na Espiritu upang turuan po tayo ng Diyos sa ating pamumuhay sa araw-araw na dapat po tayong humingi ng tulong dahil tayo po ay isang tao na mahina, hindi marunong, pero kung ang Diyos na mismo ang mihingi tayo ng karunungan at ng tulong ng Diyos, tuturuan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi po ng Santiago 1:13, sabi niya dito, 1:5 po. So, sabi po dito sa Santiago 1:5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Kaya hindi po maramot ang Diyos. Ipagkakaloob niya kung ano man po ang hilingin natin sa Kanya, na yung sa kalooban niya lang po, at kung ang hinihiling natin ay karapat-dapat, hindi po siya madamot. Ipagkakaloob niya sa atin ang karunungan na hindi natin maunawaan. Pero ang banal na Espiritu, ipapaunawa niya po sa atin. Lalo na po ang kaligtasan natin, ang ating bilang tao, meron po tayong kasiguraduhan na sa ating kaligtasan. Marami po sa atin ang na kailangan nating maunawaan, bawat isa sa atin. Kung willing po talaga kayong tanggapin ng Panginoong Hesukristo, kahit kayo mismo saliksikin nyo ang salita ng Diyos upang kayo rin po ay maabot ng daan ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po talaga nating alamin ang katotohanan upang tayo ay hindi po magsisisi sa bandang huli, dahil po ay hindi naman temporary lang po ang buhay po natin dito sa lupa. Kaya habang may hininga, habang may buhay pa po tayo, bigyan po natin ng halaga ang ating buhay. Ang nais din po ng Diyos sa atin, yung Romans chapter 12:1 and 2. Sinabi po dito sa Roma po, ito po, sa Roma, na ngayong mga anak na po tayo ng Diyos, wag po, ito, sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinapamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun po ang kalooban ng Diyos, na magbago tayo ng pag-iisip. Ano ba ang pag-iisip? Kundi ang pag-iisip natin sa pang-araw-araw natin sa buhay. Lagi po nating isipin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kundi sundin ang salita niya, pakinggan, lagi po nating bulay-bulayan ang salita ng Diyos araw-gabi, na patuloy nating habang pagkagising sa umaga, salita ng Diyos agad ang ating pag-aralan. Kasi ligtas na po tayo, alam na po natin yung ating sarili na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya kailangan po pakatandaan po natin ang kaligtasan natin,
tayo mga anak ng Diyos, tayo may pribilehiyo na tayo mga anak ng Diyos. Pribilehiyo pa lang yun. Pero dapat ipatunayan po natin sa ating pamumuhay sa araw-araw na talagang tayo'y nagpapabago sa Panginoon. Dahil kung tayo mismo ang sa sarili natin na magtiwala tayo sa sarili natin, hindi natin po kaya na baguhin ang ating buhay. Maliban na lang kung humingi tayo ng tulong at habag sa Diyos sa pang-araw-araw nating buhay, manalangin, pagkagising, manalangin, magbasa ng Bible, kasi ito po yung sinasabi po ng Matthew 4 po na hindi lamang sa tinabay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya hindi lang po pang araw-araw na pisikal yung pagkain natin, kailangan lumakas ang pisikal natin. Pero yung spiritual po natin, yung espiritu, kailangan makakain po ng salita ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng hindi lamang sa tinapay, literal na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat lumalabas sa bibig ng Diyos. Saan po ba ang bibig ng Diyos? Ito po, ang salita ng Diyos. Bibig po, ito yung pagkain, ito ay yung kalakasan ng ating spiritual, ng ating espiritu. Pag tayo ay muling lumakas. Kasi may pang araw-araw po tayong hinaharap, may mga pagsubok, may mga temptation. Kaya kailangan natin ng tulong na galing sa Diyos, na manalangin, magbabasa ng Biblia, at pagbubulayan po ito. At ilagay po natin sa puso natin na sa bawat araw, kahit isang memory verse, meron po tayo na nakalagay sa ating isip, sa ating puso, na lagi po nating ipamuhay po ito, sapagkat sa araw-araw pwede po tayong magkasala, pero kung tayo ay nakakunik na ang salita ng Diyos sa ating puso at isip, at sa araw-araw lalakas po tayo, dahil andun yung protection ng Diyos, andun yung tulong ng Panginoon sa atin. Dahil mahina po tayo, hindi po natin kaya ang mga pagsubok kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya po bilang pagmamahal natin sa isa't isa bilang kapatid sa Panginoon, hindi tayo magkaano-ano, hindi tayo magkadugo, hindi tayo magkakakilala, pero pagdating ng araw, iisa ang ating pupuntahan, ang Diyos. Dahil siya po ang talagang hukom sa langit, sa lahat ng tao. Siya yung tagapaghukom sa atin. Kaya habang tayo ay nabubuhay po, bigyan po natin ng value ang ating buhay habang nabubuhay po tayo sa lupa, sapagkat wag po tayong umasa po doon sa ating nakagisnan na paniniwala, sa ating nakagisnan mga ninuno na iniisip lang po na kapag namatay ipanalangin ang patay na, pero hindi po dito po sa Biblia, dito ko rin po naunawaan na dapat po talaga na ikaw po ang sumaliksik ng katotohanan, upang ikaw po mismo ang manalangin sa Diyos, at ikaw po mismo ang magsisisi sa Panginoon, mingi ng patawad sa Diyos, dahil po ang patay po, kailanman po, hindi po na pwedeng magsisi sa pangalawang sa kamatayan na po, pagpatay ng tao. Kundi tayo pong mga buhay ang dapat hanapin ang Diyos sa ating buhay. Dahil po ang malinaw po na ang dapat habang buhay pa po tayo, nandun po yung repentance po, yung pagpapatawad, yung humingi ng patawad sa Diyos sa araw-araw nating buhay. Kaya anuman po ang buhay natin, andun po yung bawian po tayo ng buhay, nandun po yung
buhay na nandun agad yung pagpapatawa ng Diyos na tinatanggap niya na tayo bilang anak niya. Masarap po sa pakiramdam po na wala na tayong regret sa buhay natin kapag masaya tayong bawian ng buhay. Kaya po, bilang pagmamahal ko rin po sa iyo, kapatid, pagmamahal ko po sa iyo bilang uh, magkakapatid tayo sa harapan ng Diyos. Nandun po yung pagpapaalalahanan. Kaya, yun po kapatid, ang nais ko pong iparating sa iyo na pahalagan po natin ang ating buhay sa ating sarili upang hindi po tayo magsisisi sa bandang huli po. Buhay pa lang, andun na po yung pagsisisi. Kasi po, wala na pong hain po talaga na babalikan tayo para ulit-ulitin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, hindi man po tayo magkaano-ano, patuloy lamang tayong patuloy ko lang po ipaliwanag sa inyo bilang kapatid ko po kayo sa Panginoon na halagan nyo po yung kaligtasan na tinanggap nyo sa Panginoong Jesucristo. At meron po tayong katiyakan sa buhay na sinabi niya po dito sa John 10:28-29. Yan po ang assurance ng kaligtasan mula sa Diyos. Kaya kapatid, ang ating napag-aralan, kung kayo mismo po ang umalam ng katotohanan, ayan po ang basihan po natin ang Biblia. Kaya hindi po kayo maliligaw kung kayo mismo ang interesado na malaman ang katotohanan. Tayo magsama-sama sa langit, mga kapatid. Sinabi nga po dito sa Luke chapter 40, ito po, bilang tayong mga babae, kahit tayo mga babae na naglilingkod sa Diyos, kasi po, ang leader po talaga, meron po talagang leader sa Bible po talaga, sa Korinto, na ang binigyan ng karapatan talaga po ay ang mga lalaki, ang leader ng Diyos, ang mga pastor, ang mga pastor po. Ako po ay ebanghelista, guro, pero ako po nagbibigay na humingi ng tulong sa Diyos, humingi ng lakas ng loob na magsalita po na sa pamamagitan ng video, gumawa po nito. Kasi po, ang nais ko lang naman po yung nung naunawaan ko po ang salita ng Diyos, gusto ko rin pong i-share po sa inyo ang natutunan ko mula sa Panginoon. Kaya lakas loob po ako na ipahayag po ito sa inyo dahil ang Panginoon naman hindi naman po siya maramot, siya yung umibig sa atin. Kaya tayo respondent lang po na dapat po tayong mag-ibigan din po sa bawat isa sa mga espiritu natin upang hindi lang po ako maligtas, kundi kayo din po. Kaya yung anuman po ang nalalaman ko po, pinapashare ko rin po sa inyo ang mga natutunan ko mula sa Biblia. At hindi ko po ito pagdadamot dahil mahal ko po kayo sa Panginoon at mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya hindi po ako nahiyang ipaunawa at basahin ang nalalaman ko po at i-share din po sa inyo. Kasi ang Panginoon, wala naman pong itinatangi, wala siyang pinili na favoritism, kundi ang minahal niya po tayo lahat. Wala siyang mayaman po ito, mayaman mo po tayo, mahirap man po tayo. Pare-pareho tayong binigyan ng Panginoon ng kaisipan, ng kaalaman upang pare-pareho tayong pakinggan mo po o pakinggan man po ninyo ako o pakinggan nyo po ang salita ng Diyos o hindi. Nasa sa inyo na po yan kung
kung inyo pong pahahalagahan. Kasi andun lang po yung pagmamalasakitan sa espiritu upang hindi po tayo magsisihan po sa bandang huli. Yun po ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya ganun din po ang ginagawa ko po. Hindi ko po hindi po ko nahihiyang ipahayag ang katotohanan dahil yun po ang mahal ng Diyos eh. Kaya lakas din po ako ng loob. Ito po, sinasabi po dito, ito po sa Lucas 10, sabi niya po dito, sabi niya po dito sa Lucas 10:39, sinabi niya dito na, at siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria at nanaupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. O, di po ba? Pare-pareho po tayo na nakikinig din po. Ngunit, sabi po sa 40, ngunit si Marta ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya lumalapit sa kanya. Sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Diba? Yun ang ugali ni Marta. At ito naman po, datapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapot ang isang bagay na kinakailangan sapagkat pinili ni Mariang magaling na bahagi na hindi alisin sa kanya. Yun po talaga. Bilang anak na babae ng Diyos, bilang babae po, dito po sinasabi dalawang klase ang Kristiyano po, na ang isa naliligalig, ibig sabihin marami po siyang alalahanin sa buhay, balisa, hindi mo busy siya, wala na siyang time sa Panginoon, talagang kino-compare niya pa yung, lagi niya pang sinasabi sa Panginoon, no? Siya talaga, busy ako, busy sa sarili, maraming iniisip, ay may negosyo po ko, kailangan ito. Pero ang si Maria, ang ginagawa ni Maria, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi alisin sa kanya. Kaya yun po ang pinagkakaiba ng isang klaseng Kristiyano. Kapag ang Kristiyano, anak na ng Diyos, binibigyan niya talaga ng time limit, time sa pamilya, time sa pamumuhay, sa pang-araw-araw, kasi kailangan din po natin balansehin ang oras natin. Pero number 1 po, na unahin ang Diyos sa ating buhay. Kasi siya yung may control ng ating lahat ng bagay, lahat ng oras natin. Kung lagi nating ipagkakatiwala sa Diyos yung lahat ng bagay, lahat ng ating mga iniisip, lahat ng ating planuhin sa buhay, sa Kanya po natin ipagkakatiwala, ihabilin lahat. Ang Diyos ang magkokontrol. Siya po ang magbabalansin ng ating buhay. Ang gusto lang ng Diyos, yung unahin lang siya. Sabi po ng Matthew 6:33, ayan po, bilang mga anak ng Diyos, unahin lang po ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Ang katwiran niya, ang pahalagahan po natin, lagi po natin, kahit natutulog po tayo, manalangin. Lagi nandun ang first pag-una. Kasi bawat minuto, bawat oras, sa paglabas natin, pwede tayong madisgrasya, pwede natin. Kaya nandun po lagi ang tulong. Laging nandun sa puso natin yung pag-una sa kanyang katwiran. Ito po, sinasabi po dito ng Matthew 6:33 po, na
Sinasabi niya, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, tangkat ng katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaradagdag sa inyo. Kaya po, number 1 po talaga ang Diyos sa buhay natin. Ano man po ang ating gawin, lagi po nating isa puso ang Diyos sa buhay natin. Sa number 1, pagkagising, manalangin, magbasa ng Biblia, humingi ng tulong, paano natin maunawaan ang salita niya, sa pagkakain natin, bago kumain, manalangin, at pagkatapos, umalis, sama mo tayo, pagbalik, lagi pong una ang Diyos sa buhay natin. Ano man po ang planuhin natin, ang Diyos pa rin ang una. Lagi po nating isangguni para andun po ang basbas at tulong ng banal na Espiritu Santo. Kasi meron po tayong Diyos na dapat sundin. Kaya kapatid, salamat po sa time mo, sa pakikinig at sa pagtitiwala mo sa banal na Espiritu Santo at sa Panginoon natin, na kahit ako rin po namumuhay din po ko na nagpapasakop sa Diyos. Kaya salamat po sa time. Ito dalangin, hinihiling ko po ng pagsasarad, pagko-close po ng napag-aralan. Ang conclusion lang po ay ang ating pagsisikap na lagi po nating ang number 1, unahin ang Diyos, at ang ating napag-aralan ngayon ay ang assurance, yung kaligtasan na ating tinanggap. Kailangan po may katiyakan at huwag po tayong umasa sa iba ng na kung sakaling bawian po tayo ng buhay, umaasa tayo na ay kailangan po ipanalangin tayo ng ating mga ninuno dahil meron pong purgatorio. Sa Biblia po wala pong purgatorio. Kaya dapat po natin talagang para hindi po tayo mapahamak, kayo mismo po ang sumaliksik ng salita ng Diyos upang kayo rin po ay maabot ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Kasi huwag po tayong umasa sa maling akala. Kasi marami pong napapahamak sa maling akala. Umasa po tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sabi nga po ng kung sino man ang nais sa kumatok, siya'y pagbubuksan. Diba? Hindi madamot ang Diyos. Hindi siya kaya tayong abutin ng Diyos. Kaya kaibigan, mga mahal ko sa buhay, alamin niyo po, dahil po ang ating kaligtasan sa harapan ng Panginoon ay individual po. Huwag po tayong umasa sa sarili nating lakas. Kaya kapatid, sa gabing ito, nawa maraming salamat po sa pakikinig at yun din po sa pagtitiwala niyo po at sa papanood po ng bidyong ito. Nawa wala po akong hiling kundi ang panurin nyo lang po at pakinggan. Nasa sa inyo na po ang pasya kung papaniwalaan at pakikinggan nyo po. Maraming salamat po. Magandang gabi po.